Good evening, everyone. Thank you for this evening that we can have again this online gospel devotion. Salamat sa inyong padayon nga pag-support niini. Salamat gyud sang panahon po nga ginahatag sa Ginoo diya kanato nga makahimo pagkita niini sa atong devotion. Ah, Privilege na nga gihatag sa Ginoo diya kanato nga every night makatuon kita sa pulong sa Ginoo bisan sa usa ka bersikulo in preparation sa ato pod nga pagpahulay sa karong gabi. Mo ampo taw sa langit nun ug may gugmao nga Dios, salamat karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa mga panahon nga ginahatag nimo diya kanamo. We believe, Father, it is an opportunity for us to ponder thy words, and thank you for this day nga gihatag nimo safe and sound diya kanamo, provision nga ginahatag nimo, and I so very thankful also for the followers, mga viewers nga nagapadayon, among mga friends nga nagapadayon sa pag-support niini nga online gospel devotion. I-bless kami sa balaan ni mga pulong. Tagi kami Ginoo mga application, mga lesson Ginoo sa karong gabi magamit namo sa pag-alagad kanimo. Ang Kristo Jesus nga manluluwa sa among gitugyan ug gisalig kining tanan. Amen. Okay, bali karong gabi ato nga basahon ang usa ka bersikulo na pod. Ecclesiastes chapter 7 verse 14. Dire na pud ta magtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ecclesiastes 7 verse 14. Kung maayo excuse, kung maayo ang imong kahimtang pagmalipayon, inigabot sa kasamok, hinumdumi lamang kini. Nagpadala ang Dios sa kalipay ug sa kasamok. Dili kagayod sayod unsay sunod nga mahitabo. Usbo na ko pagbasa, no? Kung maayo ang imong kahimtang, magmalipayon. Inigabot sa kasamok, hinumdumi lamang kini. Nagpadala ang Dios sa kalipay ug sa kasamok. Dili kagayod masayod unsa ang sunod nga mahitabo. So, atong basis karong gabi mao na siyang Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Ato topic is mao ning ako gipakamayo nga topic nato karong gabi accepting both good and bad times as part of God's plan or as part of God's design. Accepting both good and bad or bad times as part of God's design. Sa naay mga dili na maabot sa ato nga una-una ng mga plano sa Ginoo. But both good and bad, bad times, mga design sa Ginoo diya kanato. At least may mga natay kalipay na po'y mga kasubo nga nag-abot diya kanato, pero ang challenge din nga kung naata sa kasulubon, sa kasubanan, ingon niya, hinumdumi nga God is in control. So mao na nga karong gabi ato nga ito na napud gani at least bisan sa gamay nga mga nga mga higayon natay mga makuha nga mga lesson. Good evening dia Sir Nilo Lucasan sa Gamaw yes Gamaw. Salamat sa padayon nga pag-support nimo. So ari ang mga gamay nga explanation may tungod ini nga bersikulo. Enjoy prosperity but don't get carried away. Muna nga kuano nga makita nato
enjoy prosperity but don't get carried away. Kung na kay success, then magkalipay ka, magsadya ka, maghatag sang mga pagpasalamat diya sa Ginoo. Don't, ingon niya din don't get carried away. Sometimes ang problem diya kanato kung successful ta, malimot ta diya sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Malimot ta nga success is in the Lord. Ang success naara gyud sa Ginoo, sa pagtabang sa Ginoo. So mao na ngayon niya kung successful ka, magmalipayon ka. Kung maayo ang imong kahimtang, magmalipayon. Maayo imong kahimtang, then kalipay ka. But ingon niya ayaw pag itugot nga makuang ka, ma-control ka sang enjoyment nimo nga malimot ka na diya sa Ginoo. So ari naay siya gamay nga explanation. The verse encourages us joy and gratitude during times of success and happiness. So, unsang iyang buot ipasabot nga kung successful ka, magkalipay ka but ingon niya, ayaw kalimtipod ang pagpasalamat tungod sa kadaugan nga niabot ya kanimo. Maybe career nimo na nag-success ka sa imong career, sa imong pamaol, sa imong field, nag-success ka, but ingon niya ayaw kalimti ang Ginoo, pagpasalamat gyud diya sa Ginoo. And then, aringon niya din niyo, but also reminds us that these are temporary and that God is in control. Mao na nga ato gud hinumduman nga whatever things in this world or success nga nimo nadawat, that is only a temporary. Biyaan nato na tanan din. That is why enjoy. But remember nga ayaw pagkalimti nga na kay Ginoo nga angayan nimo pasalamatan. And that God is in control. Ang Ginoo mo ay nagakontrol ni ana tanan. Privilege ka nga gihatagan ka sang success, sang maayong kahimtang sa Ginoo. And then, consider adversity as part of God's plan. Consider adversity as part of God's design. Plan or design. Ang word nga gigamit sa uban na sang plan is design. Design sa Ginoo diya kanato na ay mga hardship, na ay mga enjoyment, na ay success, na ay failure. That is all God's design. Aron nga makita nato nga God is in control. So when facing hardship or challenges, the verse encourages reflection and understanding that both good and bad times are part of God's design. In that we couldn't try to control or predict the future. So dili na to na makontrol yan sa Ginoo. That is why kung moabot man kana nga mga kuan sa atong kinabuhi, mga hardship sa atong kinabuhi, ingon niya na ay Ginoo nga nagakontrol. Na ay Ginoo nga nag-design ni ana og na ay Ginoo nga nagatabang diya, mutabang diya kanato. And then ari bagyo niya, God has made both, so don't try to figure it out. Gihimo na sa Ginoo, enjoyment, success, then failure, mga tanan nga gihimo sa Ginoo. Ang purpose ana sa Ginoo nga dili ta mag-rely sa ato ra nga kaugalingon. Mosalig ta gihapon diya sa Ginoo.
The verse emphasizes that God has created both prosperity and adversity. Sometimes prosper ka, and that is, ingon niya, maglipay ka kung nag-prosper ka. But time will come, moabot pod mga adversity po diya sa atoa. So, ayaw kalimti ang Ginoo kung nag-prosper ka sa imong pagkinabuhi. Kay ang Ginoo mao nagtugot ni ana nga nahimo kang successful. And then, and that humans cannot know that what will happen in the future. This encourage trust in God's wisdom and providence. Ang challenge sa Ginoo kay dili man ta kay balo sa atong future, unsay may tabo sa ato ugma, ingon ni Santiago, pareho rata sa Gabon nga makita sa makadyot and then mawala. So encourage sa balaang kasulatan diya kanato is to trust in God's wisdom and providence. Maura gina ang atong mapadul-an ang Ginoo, salig sa Ginoo kay tabangan gid ka sa Ginoo. Good evening dia sa kay Ma'am Malo. Salamat kayo ma'am sa imong padayon nga pagpakig-uban kanato every night kay Pastor Tabligan. Salamat sa inyo nga pag-uban permi. So God has made both, so don't try to figure it out. Naay Ginoo nga naga mutabang diya kanato. And then, ari pa gyud live in balance and dependence on God. Live in balance and dependence on God. Sa ato paginabuhi din sa kalibutan is kinanglan balance ta. Na kay kalipay, then paglipay kay privilege ka nga gihatagan sa Ginoo ni ana. But ingon niya, remember nga dili ka ma-carried out ni ana. Malimot, dili ka malimot nga na Ginoo nga naghatag sang higayon diya kanimo nga mag-enjoy ni ining kalibutan. That is a part of God's designs sa ato. So, kinanglan ningon niya, the verse encourages a balanced perspective on life where we can enjoy the good times and endure the difficult ones, knowing that God is in control and that we cannot depend on Him. Enjoy kung nakay kuan na success nga niabot diya kanimo, i-enjoy ka na. Kay if naay mga difficulties nga mga moabot po diya kanimo, hinumdumi nga God is in control and that we can depend on Him. Ang Ginoo nagkontrol sa tibuok kalibutan. And then ang challenge niya diya kanato is we must depend on Him. Mo depende ta sa Ginoo, mo mangayo kita tabang diya sa Ginoo. That is why from time to time magamit nato kanang Proverbs chapter chapter 3 verse 6. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Tanan ni mga buhaton, pangayo tabang sa Ginoo kay tabangan ka sa Ginoo. Mao nang promisa sa Ginoo diya kanato. Dugang pagyod nga explanation niya with regards to our topic for this evening is this. When times are good, be happy. When times are good, be happy. This encourage enjoying the good things in life and being thankful for blessings. So, na kay blessings na maayo ang imong ang imong panginabuhi, maayo imong trabaho, maayo imong whatever ng mga niabot diya kanimo sa imong kinabuhi, i-enjoy na siya kay opportunity na nga gihatag sa Ginoo diya kanimo. That is a part of our life. But
ang usa gyud ingon niya being thankful for blessings. Ayaw gyud pag tuguti nga malimot ka sa pagpasalamat diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo mao'y naghatag kanato sang higayon nga ma-experience ang success sa ato nga pagkinabuhi niining kalibutan. That is why ingon niya sa kuan no, when times are bad, consider this. Kung naay mga difficulties sa imong kinabuhi, is ingon niya consider. This section emphasizes the importance of reflecting on adversity and understanding that both good and bad times are parts of God's design. So design na sa Ginoo diya kanato. Kung naay mga bad times nga moabot diya kanato, usa na siya sang panahon nga makapaduol ta diya sa Ginoo. Makainomdom ta nga naay Ginoo diay nga nagkontrol sa tibuok kalibutan. Naay Ginoo nga anytime pwede ta magpaduol diya kaniya. So, that is why ingon niya din niyo, God has made the one as well as the other. Gihimo niya na tanan ang good and bad kay aron nga ma-realize nato nga dili ta di ay dili nato mahimo ang tanan kung dili tatabangan sa Ginoo. It signifies that God is the source of both prosperity and adversity, and that both are part of His overall design. Disenyo na sa Ginoo kay sometimes kung maayo na lang tanan ang atong kahimtang, malimot na ta diya sa Ginoo. Enjoy na lang ta nga enjoy, wala na ta di ay nakapasalamat po diya sa Ginoo. Nalimot ta sang source sang blessings nga nagaabot diya kanato. That is why ari ingon niya dinhi okay. Therefore, no one can discover anything about their future. Therefore, no one can discover anything about their future. Tinuod na wala ta kay balo kung unsay ato nga pala ato ang ugma wala ta kay balo ato kaugmaon nagadepende ra sa Ginoo tanan. So ari niya, this highlights the uncertainty of life and futility of trying to predict or control the future. So, uncertainty of life, dili nato siguro gud ang ato nga kinabuhi. Challenge sa Ginoo nga pasalamat ta nga God is in control. Mao na niya din niya. Encouraging reliance on God's design or God's wisdom and guidance. So, ang challenge diya kanato nga kung moabot ka na nga mga panahon sa ato, enjoy kung naakay mga blessings nga na kuha nga gihatag sa Ginoo kanimo. But kung naakay mga bad times nga moabot diya kanimo, i-consider kuno nga naakay Ginoo nga pwede nimo saligan, pwede nimo hatagan sang imong mga problema ug andam siya sa pagtabang diya kanimo. So devotional message nato ari diya sa in the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider God has made the one as well as the other so that man may not find out anything that will be after him. Ang key takes away nato siguro kuhaon nato ni siya no, mao ni pipila ka mga butang ato madala karong gabi ato nga
gamit pod sa ato nga pagpadayon sa pag-alaga diya sa Ginoo. Kay takes away, embrace both good and bad. Embrace both good and bad. The verse teaches us to find joy in the good times and to learn from bad times. Mauna ato ngay numduman, no? I-embrace na to na siya. Kung naakay kwan, na ay good time sa imo ha, i-enjoy na siya. Kung naakay success nga nakuha, then i-enjoy na siya. Kay privilege na sa Ginoo gihatag diya sa imo ha. But ingon niya kung naay mga bad times, ingon niya kung naay bad times, to learn from bad times. Naay kundi ay naay mga buot ipasabot na ay gusto ang Ginoo nga ipasabot diya kanato, ihatag niya diya kanato nga maaron ma-realize nato ang ato nga mga futility, hindi ta kaya kung kitara. Recognize that both are parts of God's designs. Designs na sa Ginoo diya sa tanang nga tao. Dili ra sa imo, dili ra sa ato kundi sa tanang mga tao. That is God's design. Sa kay takes away, embrace both good and bad. And another one is God's sovereignty. It emphasizes that God is in control and that we shouldn't try to control or predict the future, but rather trust in His wisdom. Maura niya ato nga butang nga kuan, no? Nga ibutang sa ato nga una-una. Ang Ginoo mao'y nagkontrol sa tibuok kalibutan. Dili na to makontrol ang mga happenings diya sa ato nga kuan, no? Sa ato nga kinabuhi. But remember, God is in control. Ang ato buhaton is trust in His wisdom. Magsalig sa diya sa Ginoo. Magsalig ta sa kaalam sa Ginoo, sa design sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. So takes away, embrace both good and bad, God's sovereignty, and then another one is humility, independence. Humility, independence. Mauning mga lessons nga makuha po nato, no? By acknowledging God and in both prosperity and adversity, we are humble and learn to depend on Him rather than our own abilities or plans. So kung naay mga naay mga adversity nga moabot diya kanato, usa na siya ka pagpahinumdom diya kanato nga we need to be humble and learn to depend on Him. Ato nga ibutang ang ato nga pagsalig ngadto sa Dios. Kay siya ra mo'y siya ra maoy nagkontrol sa tibuok kalibutan. Humility and dependence, and another one is learning from adversity. Kanang mga problema nga nag-aabot diya kanato, naatay makuha nga mga education diya, mga panalangin pinaagi sa mga problema nga nag-aabot diya kanato. So learning from adversity. In times of hardship, we should reflect on the situation and seek to understand God's purpose rather than dwelling in despair. Mao na ato inumduman termino. When in times of hardship, we should reflect on the situation and seek to understand God's purpose rather than dwelling in despair. Kung naay mga adversity, naay mga problema nga nagabot sa tuang
kinabuhi na mga pressures nga nagaabot sa atong kinabuhi, mga difficulties nga nagaabot sa atong kinabuhi, ihatag na siya sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra mo'y nakakita ni ana tanan, nakasabot ni ana tanan, o ang Ginoo ra maoy makatabang diya kanato. Ingon niya, rather than dwelling in despair, kanang ma-discourage na gid ka, mapalayo na gid ka, na kay Ginoo nga pwede nimo mapadul-an. So muni mga challenge diya kanato karong gabi K takes away. And then another one is not taking anything for granted. Nari, mayon siyang gigamit siya din nga word. Not taking anything for granted. The verse suggests that we should not take anything for granted, whether it's good fortune or bad luck, but rather appreciate both as gifts from God. Kung niabot man kuno na diya sa ato, then inumdumi nga i-appreciate sa gyapon gift na sa kuno sa Ginoo diya kanato. So success ka, that is God's gift diya sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga problems is na gift po na sa Ginoo, kay ang Ginoo gihapon mangayo mangita sang pamaagi sang solusyon, maghatag sang solusyon. Ang ato ra mopaduol ta diya sa Ginoo. Mangayo ta tabang diya sa Ginoo, kay promise sa Ginoo diya sa Hebrews chapter 13 siguro na siya. Ingon niya, I will never leave thee nor forsake thee. Dili ka biyaan sa Ginoo or pasagdan. So ari practical application na to is this. Good evening dia kay Lynn Samiliano. Salamat na sa inyong pag-uban pod karong gabi. Ako mga igagaw. Practical applications. In good times, be grateful for God's blessings. In good time, be grateful for God's blessings. Kung maayo imo kahimtang, maayong kahimtang nimo, ang word nga gigamit na dinhi kahimtang. Kung maayo ang imong kahimtang pagmalipayon. Blessings na nga gihatag sa Ginoo pagmalipayon, pagkalipay upod diya sa Ginoo. Uban sa imong mga family, uban sa imong mga friends, paglipay kamo, but ingon niya ayaw kalimot sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Kay kana tanan gitugot sa Ginoo diya kanimo. In good times, be grateful for God's blessings. But and use them wisely. Ari day no, maayo gid siyang gigamit niya. Be grateful for God's blessings and use them wisely. Gamitan na ng mga panalangin nga may nalamon gyud nga paggamit, ayaw sayangi, ayaw usik-usiki, kay panalangin na nga gihatag sa Ginoo diya kanimo. Okay? Rather than becoming arrogant or self-sufficient. Arrogant, dili gusto na sa Ginoo. Being arrogant or pride. Ayaw pasigarbo ko naa kay mga panalangin nga gihatag sa Ginoo diya kanimo. Salamati ang Ginoo, i-enjoy na siya. Kay gikan na siya sa Ginoo. So, mao nang mga practical applications na to. In bad times, trust in God's plan or in God's design. Seek His guidance and learn from the experience rather than becoming discouraged or bitter. In bad times, in good times,
Be grateful for God's blessings. In bad times, trust in God's plan or design. Kung naay mga difficulties sa imong nga kinabuhi, ingon niya, saligi ang mga plano. Saligi nga na kay Ginoo nga mutabang diya kanimo. Seek His guidance sa iyang pagtabang, paduol diya sa Ginoo. And learn from experience. Unsa man mga experience nimo, gamitan na siya nga mahimong blessing sa diya kanimo kana nga mga experience. Rather than becoming discouraged, dili ka kuno ma-discourage kung naay bad times nga niabot diya kanimo. Kay that is challenge sa Ginoo nga mo paduol ta diya kaniya. Okay, salamat kayo gyud. Di arata kay ato time atong oras is sakto na. So, salamat kayo sa inyo gyud nga mga padayon nga pag-uban ka na sa atong atong online gospel devotion na good evening dia sa kay Geraldine. Salamat sa imong padayon nga pakig-uban sa kay sa ko classmate sa kay Gablab Dairo, kay classmate nako Dairo, bisan pa sa kay Raymond Romano Di Palobos. Salamat sa inyo gyud nga pag-uban karong gabi. Mao ni mga pagpahinumdom diya kanato, accepting good and bad times nga nagaabot kanato. Kay that is all plano sa Ginoo aron nga malig-on ang ato nga pagtuo diya kaniya. Salamat kayo sa inyong pag-uban karong gabi. Good evening diya sa kay Pastor Diasis. Ilmar Diasis, salamat sa inyo gid nga pag-uban pag-upod sa akon mga Ilonggo ni akon mga upod na. So salamat kayo. Mayong gabi sa tanan.